May biniling tulingang isda si mama sa bayan at kako ay masarap yung ilahok sa gulay na langka. Inaakit ko nga si mama na doon kami humingi ng gulaying langka ka na aling-ining dahil doon nga maraming bunga. Pero dito na nga lang daw sa kalapit ng bahay dahil meron nga daw na available na bunga dito sa may gilid ng bahay. Tinanong ko pa nga kay mama kung saan nga nakapeso dahil hindi ko nga nakikita. Nung una ay ayaw ko nga kuhain dahil kako ay parang maliit pa. Pero napilitan na nga din ako dahil ayaw din naman akong samahan ni mama doon nga ka na aling-ining. Hirap na hirap pa nga akong kuhain itong langkang ito dahil itong karit na aking panungkit ay hindi nga mag-shoot dito sa aking kukuhain. Halos 5 minuto nga rin siguro ang ginugol ko dito sa langkang ito bago makuha. Saktong-sakto na nga pala ang laki nito at saktong-sakto na nga itong gulayin kagaya nga ng sinasabi ni mama kanina. Ayaw na ayaw ko lang talagang maniwala dahil nga talagang maliit pa nga yung tingin ko. Pagkatapos kong makuha yung langka ay wala nga rin daw kaming available na panggata dito sa bahay kaya naman sabi ni mama ay sumungkit na nga rin daw ako ng panggatang nyo. Maigi na lang talaga at meron nga mga tanim dito sa may gilid ng bahay kung kahit hindi na nga namin kailangan pang bumili. 2 kabuong nyug nga palang sinungkit ko dyan dahil medyo marami-rami nga itong aking lulutuing langka. Sinadya ko na nga itong dalwahin dahil masama naman kapag nga kulang sa gata kapag nagluto ka nga ng ginataang gulay. Sinubukan ko na nga ding buntan itong aking mga kinuhang nyo gamit itong bareta. Pero naknang shoota, napakahirap pala kapag ganyan ang gagamitin. At talagang parang yung lahat nga ng lakas ko ay nagamit ko na dito. Pero syempre kahit nga ako'y nahihirapan dyan ay tinuloy-tuloy ko nga ang pagbubunot nga niyang isang piraso. At habang ginagawa ko nga yun ay tinuturuan nga ako ni mama kung saan ko nga papatamain itong barita. Alam naman talaga akong magbunot ng nyog pero itak nga ang aking ginagamit. Mas gusto ko nga buntan yung ganyang pang green dahil nga madali lang siyang bunutan kumpara dun sa magulang na napakatigas. At kitang-kita nyo naman talaga mare na talagang nagkakandahiwit na nga ako dito sa pagbabalat nitong nyug na are. Kayang-kaya ko naman talaga, ang problema nga lang siguro ay hindi pa nga talaga ako masyadong marunong at hindi ko pa nga alam kung saan nga papatamain itong dulo ng barita. Tinapos ko nga buntan niyang isang piraso at kako kay mama ay siya na nga ang magtuloy nung isa at talagang grabe na nga yung aking pawis. Pinanood ko pa nga si mamang magbunot dyan ng isang piraso at talagang parang hindi pa nga inabot ng 1 minuto. Si mama na nga rin palang pinagbalat ko nitong gugulayin naming langka dahil nga mahirap nga itong balatan. Bukod sa napakahirap ngang magbalat nitong gulay na ito ay talagang napakarumi nga sa kamay dahil ito nga ay madagta. Napakasarap nga nitong gulayin pero talaga namang pag magbabalat ay talagang kahit hindi na makakain. Si mama na nga din ang pinagayat ko nito dahil hawak na din naman niya para naman isang kamay na nga lang ang madumihan. Sa pagkakayod naman ng nyog ay si Lula natin nga lagi ang naka-schedule dito sa bahay kapag nga magluluto kami ng gulay. Kaninang tanghali pa nga pala nagbili si mama ng isda kaya naman iginangan na niya nga kanina. Kaya naman kako para hindi madurog itong isasahog kong isda ay kailangan ko nga muna itong iprito. Pero depende nga sa nagluluto dahil pwede namang hindi. Kalahating kilo nga lang itong nabiling isda ni mama at nagkakahalaga nga ito ng 90 pesos sa palengke. Paboritong isda nga ito dito sa bahay kaya naman talagang pag pumupunta nga ng bayan ay ito nga lagi ang binibili. Dahil lahat nga kami dito sa bahay ay gusto nga namin yung isdang yan. Habang nakasalang yung isda ko nga kanina na piniprito ay hinanda ko na nga rin itong mga sangkap na aking gagamitin. Gagamit lang ako dito ng 2 pirasong sibuyas at 4 na pirasong butil nitong bawang. Gagamit din ako dito ng luya dahil masarap nga ang luya sa mga ginataang gulay. At hindi talaga pwede dito sa amin na kapag ginataan ay wala ngang ganito. May nakita nga rin akong kamatis dito sa bahay kaya naman kumuha na rin ako ng 2 piraso. Pero optional lang ito mga mare dahil pwede naman kayong hindi maglagay ng kamatis. Kinuha ko na nga rin pala itong mga ginayat ni mamang langka at hinugasan ko nga lang ng ilang beses. Naputulan nga pala kami ng kuryente kaya nga wala kaming tubig sa gripo. Charot. Summer na lang talaga mga mare kaya naman yung aming hukay ay talagang kati na nga ang tubig. Hindi pa naman siya kating-kati, ang problema nga lang ay hindi na nga siya abot ng aming PVC ng patubig. Pagkatapos kong maiprito itong aking mga panlawak na isda at mahugasan ng maayos itong mga gulayin kong langka, ay agad-agad ko nang ilagay dito sa kawali at syempre isinunod ko na nga ding ilagay yung mga sangkap na ginayat ko kanina. Piniga ko na nga din pala itong mga nyug kong gagamitin at yung una at pangalawang gata nga pala ang kukuhain ko dito. Kinuha ko nga yung pangalawang gata nito dahil yun nga ang magsisilbi nating tubig para nga lumambot itong ating mga gulay na langka. Naglagay na nga rin ako dito ng mga pampalasang asin, paminta at magic sarap. At syempre pagkatapos ay binubuko na nga dito yung pangalawang gata na magsisilbing sabaw nitong ating ginataang langka para nga ito ay lumambot. Matagal-tagal nga ang pagluluto ng gulay na langka kaya naman talagang medyo madami yung pangalawang gatang inilagay ko. Tinakpan ko nga muna yan at hinayaan sa apoy hanggang sa kumulo. Pero paminsan-minsan ay chinecheck ko nga ito at baka nga malambot na. Hinayaan ko nga lang yan sa apoy hanggang sa maging ganyan na nga lang yung kanyang sabaw. Sa mga oras na ito ay isasapaw ko na
na nga yung ating inipritong isda kanina. At dahil lumambot na nga yung ating mga gulay na langka at kakaunti na nga yung sabaw nito, ay dito na nga ang panahon na ilalagay ko na nga itong ating kakanggata. Maglalagay din ako dito ng 4 na piraso ng siling green pang dagdag ng bango. Hindi ko na nga yan ginayat at bahala na nga ang mag-adjust yung kakain kung ang gusto nga nila ay maanghang. Hinayaan ko nga lang ulit yan sa apoy hanggang sa maluto yung ating kakanggata. Dinadahan-dahan ko nga lang ang paghalo dito para hindi madurog itong ating mga isdang laho. Naglagay din pala ako dito ng kaunting suka para nga hindi ito madaling mapanis. Hinayaan ko lamang ulit yan sa apoy ng mga 1 minuto para nga hindi mahilaw yung ating suka. Sa mga oras na to ay anytime ay pwede ko na nga patayin yung apoy dahil nga ito ay luto na mga mare. Itong ginataang gulay na langka ang isa nga rin sa paborito kong pagkain. Napakasarap naman kaya ng langka lalong-lalo na kapag maganda nga ang pagkakagata. Napakasimple nga lang nitong lutuin pero napakasarap kainin. Kumuha na nga akong lagayan nitong aming ulam para makapagsimula na nga kami ng pagkain. Kaya mare, kumuha ka na din ng pagkain dyan at sabay na tayong kumain.